Sa lecture na ito, pag-aaralan natin kung paano sinusukat ang behavior sa experimental psychology. Makikita natin kung paano nagiging scientific ang observation gamit ang tamang measurement. At sa huli, mauunawaan ninyo kung bakit ang tamang pagsukat ang susi sa valid at reliable na research. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano natin kinukuha ang data sa psychology. Hindi lang iisa ang paraan ng pagsukat ng behavior. Depende ito sa kung ano ang gusto mong malaman. Example, kung gusto mong malaman ang nararamdaman ng isang student, tatanungin mo siya. Kung gusto mong makita ang ginagawa niya, o-observe mo siya. At kung gusto mong malaman ang nangyayari sa katawan niya, susukatin mo yon. So tandaan ninyo, walang iisang best method. Ang choice ay depende sa research goal. Ngayon, ano-ano nga ba ang pangunahing types ng measures? Punta tayo sa susunod na slide. May tatlong pangunahing types ng measures. Una, self-report. Ito ay kapag tinatanong natin ang tao. Pangalawa, behavioral. Ito ay kapag ino-observe natin ang ginagawa nila. Pangatlo, physiological. Ito ay kapag sinusukat natin ang body responses. Example, self-report, tinanong mo kung stressed siya. Behavioral, tiningnan mo kung ilang mistakes ang ginawa niya. Physiological, sinukat mo ang heart rate niya. So, tandaan ninyo, think, do, body. Ngayon, check natin kung malinaw ito. Next slide. Ngayon, tingnan natin kung nakuha ninyo. Which is not a type of measure. Option A, self-report. Tama ito. Option B, behavioral. Tama rin ito. Option C, physiological. Tama rin ito. Option D, emotional guessing. Ito ang tamang sagot. Bakit? Kasi ang guessing ay hindi measurement. Sa psychology, hindi pwedeng hula. Dapat may data. So sagot ay D. Ngayon, simulan natin ang unang type, self-report, sa susunod na slide. Ngayon, pag-usapan natin ang self-report. Ito ay kapag tinatanong natin ang tao tungkol sa sarili nila. Kasama dito ang surveys, questionnaires, at interviews. Example, tinanong mo ang student, gaano ka ka-stressed from 1 to 10? Siya mismo ang sasagot. So direct ang information. Pero may limitation ito. Pwedeng hindi siya honest. Pwedeng hindi niya maintindihan ang tanong. So kailangan maingat sa paggamit nito. Ngayon, tingnan natin ang examples. Tingnan natin ang examples ng self-report. Example, stress scale. Tatanungin mo kung gaano siya ka-stressed. Example, personality test. Sasagutin niya ang mga tanong tungkol sa behavior niya. Example, satisfaction survey. Tatanungin mo kung satisfied siya sa serbisyo. Mapapansin ninyo, lahat ng ito ay galing sa sagot ng tao. So strength nito ay direct access sa thoughts. Pero tandaan, depende ito sa honesty at understanding. Ngayon, check natin kung malinaw. Ngayon, alin dito ang self-report? Option A, heart rate. Hindi ito self-report. Option B, reaction time. Hindi rin ito. Option C, survey response. Ito ang tamang sagot. Option D, brain scan. Hindi rin ito. So sagot ay C. Tandaan ninyo, self-report ay galing sa sariling sagot ng tao. Ngayon, lumipat naman tayo sa behavioral measures.
Dito, pag-usapan natin ang behavioral measures. Ito ay nakabase sa observable actions. Ibig sabihin, hindi mo tinatanong ang tao, pinapanood mo siya. Example, pinag-solve mo siya ng problem. Tiningnan mo kung gaano siya kabilis o kaya binilang mo kung ilang mistakes ang ginawa niya. So actual behavior ang sinusukat, hindi thoughts, hindi feelings. Ito ay ginagawa. Kaya mas objective ito kumpara sa self-report. Ngayon, tingnan natin ang examples. Dito ang examples ng behavioral measures ang titingnan natin. Example, reaction time. Gaano siya kabilis mag-respond? Example, number of errors. Ilang mistakes ang nagawa niya? Example, task completion. Natapos ba niya ang task o hindi? Mapapansin ninyo, lahat ito ay observable. Nakikita, nabibilang, nasusukat, hindi ito depende sa sinasabi ng tao. Ito ay depende sa ginagawa niya. Ngayon, check natin kung malinaw. Ngayon, alin dito ang behavioral? Option A, questionnaire. Hindi ito behavioral. Option B, heart rate. Hindi rin ito behavioral. Option C, number of mistakes. Ito ang tamang sagot. Option D, opinion. Hindi rin ito. So sagot ay C. Tandaan ninyo. Behavioral measures ay nakabase sa ginagawa ng tao. Ngayon, lumipat tayo sa physiological measures. Ngayon, pag-usapan natin ang physiological measures. Ito ay nakabase sa biological responses ng katawan. Ibig sabihin, hindi mo tinatanong ang tao. Hindi mo rin ino-observe lang ang behavior. Sinusukat mo ang body signals. Example, heart rate, blood pressure, brain activity. So, kahit hindi nagsasalita ang tao, nakikita mo ang nangyayari sa katawan niya. Ito ang pinaka-objective na measure. Ngayon, tingnan natin ang examples. Again, tingnan natin ang examples. Example, heart rate. Tumataas kapag stressed. Example, blood pressure. Nagbabago depende sa kondisyon. Example, brain activity. Makikita kung active yung utak. Mapapansin ninyo, hindi ito depende sa sagot ng tao. Kahit magsinungaling siya, lalabas pa rin ang tunay na signal ng katawan. Kaya ito ay very objective. Ngayon, final check tayo. Ngayon, alin dito ang physiological? Option A, survey. Hindi ito physiological. Option B, reaction time. Behavioral ito. Option C, heart rate. Ito ang tamang sagot. Option D, interview. Hindi rin ito. So sagot ay C. Tandaan ninyo, physiological measures ay galing sa katawan. So ngayon kumpleto na tayo. Self-report, thoughts, behavioral actions, physiological, body, think, do, body. At iyan ang tatlong paraan ng pagsukat ng behavior.